Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po Psalms chapter 63 verse 1 to 3. Pananabik sa presensya ng Diyos, ang nilabit nang siya'y nasa ilan ng Juda. O Diyos, ikaw na aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw na ang hangad. Para akong pinulupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mo sa santuwaryo ikay aking pagmamasdan at ang likas mong kaluwalhatian ay kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y ay nampa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at paparangalan. Amen. God bless po sa ating lahat. Palang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa mga awit, kabanata 63 sa talatang 4 hanggang 6. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 63 verses 7 to 9. Ang sabi po dito, ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang humitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good morning po ulit. Tayo magbahagi ng ating devotions sa Psalms chapter 63 verses 10 to 11. Sabi dito, mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan, ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Nakakatakot ito, no? Talagang kung ano yung nasusulat sa kasulatan, ito po ay mangyayari. Although, ito yung mga panahon na tumakas si Haring David dahil inagaw ng kanyang anak na si Absalom yung kanyang pwesto, yung kanyang kaharian, no? So, ito yung mga panahon na longing talaga si Haring David sa presence ni Lord. Nandoon yung pagnanais, no? Yung pagnanais ni Haring David sa presensya ng Panginoon. Nakikita natin yung digmaan, no? Lalo ngayon, at ramdam na rin natin talaga yung paghihirap, yung kahirapan, yung kalawat kanan, yung pagtaas ng bilihin, no? Nakikita natin, no? In the name of war, hindi mo rin mapili yung casualties. Mayroon talagang mga inosente, mga civilian na nadadamay, no? Pero ang pangako ng ating Panginoon, darating ang panahon na yung mga matapat na tao, halimbawa man ay naging casualties, ang pangako dito ay bubuhayin ng Panginoon yung kanyang mga anak at sama-samang magpupuri kasama ng ating Panginoon. At tinitiyak din dito na yung mga sinungaling, masasama, ang bibig nila ay bubusalan po yan. At yun, kumbaga parang inilalarawan na talagang magkaiba
yung destinasyon ng mga tumanggap at hindi tumanggap, mga kumilala at hindi kumikilala sa ating Panginoon. Yun lamang po. Magandang araw.